Hindi lang basta't maglingkod eh. Alam niya maglingkod, makaka-bless ka ng tao, pwede ka rin makatisod sa ibang tao. Sa pagsunod sa Diyos, minsan pwede kang mabless, pwede ka rin makatisod. But you know, kapag ikaw ay sumunod na may wisdom, doon ka talaga magiging blessing sa maraming mga tao. Wisdom ang kailangan. Okay? Sabi ni Solomon ulit, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ngayon mga kapatid, una pong pupuntusin natin, ang karunungan ay higit sa kayamanan dito sa lupa. Ang karunungan ay higit sa kayamanan dito sa lupa. Alam niyo, mali yung ating tinatarget na gusto natin magkapera. Gusto natin magkasasakyan. Gusto natin magkaroon ng bahay. Gusto natin makapag-abroad para yumaman. Medyo mali eh. Sa palagay ko, ang tama yung magkaroon muna tayo ng wisdom sa mga gagawin natin para wala tayong sablay. Pakisabi daw sa katabi, kumusta ba ang utak mo? Utak niya. Putak lang ba ng putak yan? Okay. Baka ang laman nun lamang mani lang. Okay? Maraming ganun eh. Tira lang ng tira, tira lang ng tira. Tapos makita mo, marami ng sablay sa kanilang ginagawa kasi walang laman ang utak. Kailangan talaga may laman ng utak. So, ang realidad, dahil sa kakulangan ng wisdom, maraming tao muntik nang yumaman. Muntik nang yumaman. Pero mahirap pa rin. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ikaw ba ay muntik nang yumaman? Muntik lang. Muntik-muntikan lang. Marami ganun. Muntik-muntikan lang. Ang ganda ng hanap buhay. Ang ganda ng kinita. Ang ganda ng oportunidad. Muntik na. Kaya lang, natanggal agad. Okay? Natanggal agad. At nawala na kaagad. Kasi nga, kulang sa utak. Walang utak. Diba? Kailangan talaga gamitan ng utak. Ayan, muntik nang yumaman. Marami na din naman, sabi nila, okay, mayaman na ako. Umunlad na ako. Pero nagbago kagad ang ugali. Ayun, bagsak din. Wala rin. Kasi kala nila, yun na ang buhay. At maraming merong alam, sobra sa dunong, pero wala rin. Di rin nagtagal. Kasi noong meron na, abay, masyadong sobroso. Halos kaibigan na niya ang buong bayan. Parang kandidato. Okay? Kararating lang, dapat may pasalubong sa pamilya, abay, inubos pa sa barkada. Kulang talaga ang laman ng utak. Wala talagang wisdom. Yun eh. And most of us, ang galing eh. Kaya lang, dahil walang wisdom, di makapag-move on. Kaya ang mensaheng ito, sinasabi na, kailangan mo ng wisdom to move on. Maganda to si Job eh. Sabi niya, saan ko hahanapin ang wisdom? Wala sa dagat. Wala rin sa kalaliman. Wala sa bundok. Saan matatagpuan itong wisdom na ito? At itong wisdom na ito, higit ito kay sa ginto. Higit ito kay sa pera. Higit ito kay sa kayamanan sa buong mundo. Kasi pwede kang maging mayaman na isang sandali, parang miserable na ang buhay mo. Pero pag may wisdom ka, hindi nila nalalaman, unti-unting aangat ang buhay mo. At yun ang dapat na nakukuha natin kapag tayo ay umaattend sa mga ganitong pagtitipon. Yun dapat ang kailangan sa mga manggagawa ng Diyos. You need to use wisdom. Sa mga nakikinig sa Facebook, kapag mayroon kayong wisdom sa buhay, hindi kayo mag-i-struggle at hindi niyong pagsisisihan kung bakit kayo nabuhay. Sasabihin niyong, thank God,
binigyan ako ng Diyos ng pagkakataon upang gamitin ko yung utak ng Diyos, hindi yung utak ko. Wisdom means using the mind of God, not your mind. Using the ability of God, not your own ability. Using the power of God, not your own power. Using the plan of God, not your plan. And that is meant for me wisdom. Yun ang wisdom. Yun ang karunungan sa buhay. And inilinaw ni Job, ito pong mamang ito, paano siya naka-recover, inilinaw ni Job na hindi pwedeng bilhin ng salapi ang karunungan. Hindi. Yung pong karunungan, sabi niya, yung kaalaman, pwede yan makuha ng pera. Kasi pwede ka mag-aral, magbayad ka ng tuition fee, ang kurso mo engineering, ang kurso mo doktor, ang kurso mo nursing, pwede ka turuan mag-alaga ng may sakit. Okay? At binayaran mo yan, nakuha mo yan. Pwede rin makuha ka ang kaalaman sa pamamagitan ng mahabang karanasan. Eksperto na ako dito, kaya ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko, ito ang gagawin ko. Alam ko na yan, kayang-kaya na. Pero careful. Dahil hindi lahat ng panahon uubra ang galing mo. Hindi lahat. Baka malaos ka kapag napatapat ka sa isang mga hardest na mga questions sa buhay. Hindi mo po pwede na, nagtagumpay ako. Pwede ako magtagumpay dyan, pwede ako magtagumpay dito, pwede ako magtagumpay dyan. Hindi mo mapapackage sa victory. Bakit? Kailangan mo talagang makinig sa Panginoon, humingi ng wisdom kung ano ang inyong gagawin. At akin pong iniiwan sa ating pong simbahan, sa mga susunod na mga panahon, please use God's wisdom. Gamitin natin ang dunong ng Panginoon. Huwag yung inyong sariling karunungan. Trust in the Lord at all time and don't lean on your own understanding. Magtiwala ka sa Diyos sa lahat ng panahon at huwag kang sasandal sa sarili mong galing. Yung mga magagaling dito, baka mapahiya kayo pagdating ng panahon. Simply because ayaw naman ng Diyos na mas gumaling ka pa sa Kanya. Siya lang talaga ang magaling. Tama? O, wala ba tayong mga kamay dyan? Siya lang talaga magaling. Yung iyo, galing-galingan lang yan. Pero yung galing ng Diyos, iba po talaga yon. Maraming mga tao na walang galing, pero mauunlad sa buhay. Maraming mga tao, hindi naman nag-aral ng mga marriage counseling, nang-aral ng marriage counseling, pero maganda ang kanilang pagsasama. Samantala yung mga iba, professor pa ng marriage counseling, ngayon divorce na. Hiwalay na. Bakit? Di ba? Nakikita natin, di mo talaga yan basta-basta mapasubalian. So, ang Diyos nagbibigay sa atin ng pantay na laban. Hindi nakakalogan na mahirap ka, itsapwera ka na sa buhay. Hindi naman nakakalogan na mayaman ka, forever mayaman ka. May maintenance talaga. May maintenance na dapat natin gawin sa buhay na ito. Mga kapatid, ang karunungan po or wisdom, hindi yan nakukuha sa aral o mahabang karanasan sa buhay. Example, maraming magagaling na tao, aral, mayroon mahabang karanasan sa buhay, pero maraming sinirang buhay. Sa atin na lang pong bansa, puro mga Harvard pa, mga nagtapos sa mga magagaling na universidad, mga naging presidente natin. Pero ang ilan talaga nagpabagsak sa ating bansa. Maging sa mga mayor. Yung ating mayor ng Parañaque, sa magkakapatid, si Kuya Edwin lang ang hindi aral. Katulad ng mga iba. Hindi mga doktor of ganito, doktor of ganyan. Hindi, si Kuya Edwin simple lang. Pero nakita ko sa kanya, si mayor, may wisdom talaga. Kaya niya Napaganda niya Wisdom talaga ang kailangan sa buhay. Mga kapatid, ang wisdom na totoo, galing sa Diyos yan. So yung inyong relationship sa Panginoon,
dapat yan ay inyong mahalin at huwag ninyong iiwanan. Sa mga kabataan, younger generation, pahalagahan ninyo yan. Huwag niyong pababayaan. Sa mga may edad na, wala na tayong masyadong lakas at minsan, marami na tayong maintenance at parang napakahirap ang maglingkod sa Panginoon. But I tell you, what you need is wisdom. At ang good news, ang wisdom na galing sa Diyos, nahihingi. Nahihingi po yun. Kaya dapat sa mga panalangin ninyo, sa inyong pakikinig ng mensahe, sa inyong buhay araw-araw, dapat hingiin natin sa Diyos, bigyan kayo niya ng karunungan. Tingnan po natin. James 1:5. 1:5 to 8. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Ganda po yung word. Ngunit kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Galing, ano? Humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapat ang Diyos na magbigay ng sagana at hindi nanunumbat. So, He can give you more than what you required. Sagana yan at di ka pa niya susumbatan. Kaya minsan, alam nyo, di ba, minsan, naalala ko si Solomon nung pinuntahan ng isang babae na sabay sila ng anak Sabay sila ng anak nung gabi. Kaya lang yung isa namatay ang bata. Yung isa naman, na-prostrate siya dahil namatay kanyang anak, kiniklaim niya yung isa na buhay. Nag-aaway sila. At sabi ng isa, anak ko yan. Sabi ng isang tunay na nanay, hindi anak ko ito. Dinala kay Solomon. Nag-claim parihas. At ang sabi ni Solomon, para wala na kayong pag-awayan pa, biakin nyo na lang. Bibiakin ko ang batang ito para tagkakalahati kayo. Ang sabi po ng hindi tunay na nanay, maganda ba, Haring Solomon? Biakin mo na lang ang batang yan. Ang sabi naman ng totoong nanay, huwag nyo pong ibibiakin. Kung bibiakin nyo lang po yan, anak ko yan, ibibigay ko na lang sa kanya. Sabi ni Solomon, siya ang totoong may-ari ng bata. Siya. Ang tawag noon, wisdom. Wisdom. Tingnan mo ngayon katabi mo at sabihin mo, sa buong buhay mo ba, may wisdom ka ba talaga? O puro talak ka lang ng talak? Wisdom. Pero ka ba talagang Iba yung marunong. Iba yung maalam kaysa marunong. Iba yung maalam kaysa marunong. Talo ng marunong ang maalam. Humingi sa Diyos. At ito sa 6. Subalit, ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag nang mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. So, dapat pala daw, pag humingi tayo sa Diyos, buo ang loob natin. Hindi tayo nag-aalinlangan. Sabi ng anak ko, si Pastor Tim, ang senior pastor natin, Papa, aalis ka. Paano yung aming budget sa building? Wala ka na. Alam mo naman yan, lagi kami tumatakbo sa iyo. Pag wala na kami budget dito, paano? Paano namin patatakbuhin? 1 month and a half, wala ka. Kaya ko po ito mensahe sa inyo. Ipinagkakatiwala ko ang budget na ito sa inyo. Tanggap nyo ba? Okay. At gagamitin nyo? Ano gagamitin ninyo? Utak. Pag may utak kayo, malayo ang inyong mararating. Ayun, yung ulo, di lang basta't pinatong dito. May utak. Sabi pa sa waray, may utok gud ito nini, nga kaupod. Pagganahin mo ang utok. Utak. Naiwanan ko kayo ng halimbawa. Dito, kung saan pumunta, totoong madaling maapektuhan si Bishop kapag hindi inaayos ang gawain. Yun ang aking kahinaan. Then I've been praying for that from time to time. Dahil gusto ko lagi sa gawain, excellent, perfect. Bakit?
Kasi para sa Panginoon yan. At kailangan ginagamitan niya ng wisdom. Di ba? Ayan, paalala doon sa nagsushoot. Natutuwa ko nini sa iyo. Shoot kayo ng shoot, di ba? Ganon. Pero paalala ko lang sa inyo, pag nag-shoot kayo, wag naman yung maliitan lang. Pag nag-shoot kayo, shoot nyo talaga yung maraming tao. Kasi pag nakita dito, nakita mo, 4, sino tayo nakaganon? Kasi long shoot eh. Kaya 4 lang nakaganon. Paano mabibless ang tao doon? Walang wisdom. Okay, Joy, walang wisdom yan. Ibig sabihin, Joy, ikaw ang head ng media, lakihan mo yung laman ng utak mo. Gamitan mo ng media. Plus mo yung marami. Sabi, ay, marami pala ito. Hindi, 5 lang yun. Sabi niya, dinaya lang tayo. Kita mo, tinuruan mo pa ang tao magkasala. Ang ganda na sana, na-bless sila, pero nako, dinadaya lang tayo, maliit lang to. Okay? Ganon yun. Wisdom. Iba talaga yung wisdom eh. Iba talaga. So, mga kapatid, tuloy natin dito. Dapat daw, pag humingi kayo, hinihingi pala ang wisdom. Sino sa inyo gustong manghingi ng wisdom kay Lord? Okay. Okay. Meron ba? Huwag niyo hingin sa akin. Alam lang ang ibibigay ko sa inyo. Pero ang wisdom, dapat hingiin natin kay Lord. Dapat wisdom. Kasi yung may wisdom, hindi talaga matatalo pag may wisdom. Sabi dito, 17, huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang mga taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Alam niyo po, ang wisdom, hindi po siya isip babae. Na ngayon, okay, bukas, hindi na. Kasi minsan mga asawa natin, di natin maintindihan talaga kung ano talaga ang gusto. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hindi ko nga maintindihan. Ilinaw mo. Kangina okay, ngayon di na okay. Bukas okay, pero sunod din naman okay. Dapat okay kung okay. So, lagi nyo tatandaan, kaya nga mag-asawa na laging tama. Tama ang babae, disgrasya talaga aabutin niya. Okay? Disgrasya. Hindi talaga grasya. Kasi ang wisdom nilagay ng Diyos sa mga lalaki dahil sila ang head of the family. Pero yung lalaki naman na paluko-luko, tumanda na, kung saan pa tumanda, doon pa ng babae, talagang sira talaga ang diskarte mo sa buhay. Pati apo mo hindi na magtitiwala sa iyo. Ayusin mo ang buhay mo. Under sa Holy Spirit Paranaque, bawal dito ang chick boy. Miss Kapukian, sabihin mo sa katabi mo, bawal ang chick boy dito. Okay. Ayan. Kaya makita mo si Kuya Jem, kahit yan, sabi nga, malamig na ang simoy ng gabi, still faithful pa rin yan. Yan ang wisdom. Okay? Yan ang wisdom. Di ba? Kailangan natin ng wisdom. Tayo mga tatay, alam natin to. Per service, mga katatayan tayo, kailangan ginagamit ng wisdom kasi limitado na ang ating lakas. Pag humingi sa Diyos, kapit ko. Kahit putulin pa kamay natin, nakakapit pa rin yan. Hindi, nasindak lang kaunti, ayaw na, di na magsimba. At alam niyo ho, dito sa church natin, gusto ko paabot sa inyo, bawal talaga dito yung hindi matino ang utak. Magsisimba, ayaw, lilipat na lang doon sa kabila. Katapos tatawagan nyo, isang Diyos na rin naman. Sipan nyo yan, Diyos na din natin. Pumunta ka doon sa kabila, yun din ang Diyos eh. Anong hiharap mo doon sa Kanya? Ayusin nyo. Maging consistent lang tayo. Amen? At doon tayo ibibless ng Panginoon mightily. So, yun, ha? Di ba? So, ang wisdom pala, galing yan sa Diyos. Galing sa Diyos. If any of you lack wisdom, let him ask of God, who giveth to all men. Yun po yun eh. Now, church, this is our privilege, being a child of God. Kahit na ikaw ay bata pa, pwede kang umasenso sa buhay kung hihingi ka lang sa Diyos ng karunungan. Bata ka pa, pwede ka umasenso sa buhay. Remember, when I started this ministry, I am only 21 years old. Bata pa. Bagamat matagal
ang paglago nito, kasi I realize now, na hindi ako gumamit ng wisdom eh. Ginamit ko lakas. Kaalaman. But I finally realized that wisdom is so powerful in this life. Makapangyarihan talaga ang wisdom, mga kapatid. So ano mga biblical example ng mga bata na ginamit ng Diyos? Una, si Joseph the dreamer. Bata pa siya eh. Pero matindi. Talagang nakuha niya kung ano ang direksyon at plano ng Diyos sa kanyang buhay. At the early stage, nakita niya, dahil sa wisdom na mayroon siya, nailigtas niya ang kanyang mga magulang, nailigtas ng buong bansa, at nakatulong pa siya ng karatig bansa dahil sa wisdom. Si David and Goliath, isipin mo yan, mga 18 years old, 16 years old na bata, napabagsak si Goliath sa pamamagitan lang ng tirador. Tirador lang ginamit. Sabi nga ng iba, bakit daw noong tinirador ni David si Goliath, tinamaan dito, dapat dapat nakabulagta. Pero bakit nung tinamaan dito, tumaob si Goliath? Anong puwersa mayroon yun? At ang sabi ng isang bata, kasi ganito po yun. Nung tinarador po ni David si Goliath, pag tama po dito, sabay po ang palo ng Diyos dito sa likod. Tigas ng ulo mo, pak! Tumba. Dapa si Goliath. Okay, wisdom. Wisdom naman. Di nga, ikaw nga, bayuhin ka nga dito, barilin ka nga dito, di ba? Talsi ka ganun, pak! Pero ito kaiba tinamaan dito, tumaob. Okay. Saan nagmula ang puwersa? Sa likod. Ano ginamit? Binatukan ng Diyos. Tigas ng ulo, bagsak. Wisdom. Di ba? Hindi natin pwedeng tanungin ang ano. Sabi ng isa, alam niyo kaya nalunod yung mga kabayo ni Parao. Pati karuwahe niya nalunod, mga sundalo niya nalunod. Sabi niya, kaya nakatawid yung mga Israelites sa Red Sea noong time na yon. Kasi sabi nila, kasi ang totoo niyan, low tide. Low tide sa time na yon. Hanggang tuhod lang ang tubig. Kaya nakatawid sila. Lahat. Hindi totoong dagat ang kanilang tinawid. Ang sagot naman ng isang mama na punong-puno ng wisdom, kung talagang hanggang tuhod lang ang tubig, bakit nangamatay yung mga kabayo ni Paraon? Pati sundalo niya nangalunod. Paano nangyari yun? Mas lalong nakita ang kadakilaan ng Diyos na hanggang tuhod lang, patay lahat ng kabayo, pati pa mga general. Patay! Okay? Wisdom. Hindi mo pa pwede ang Diyos dayain. Tayo lang, minsan, alam niyo minsan, yung kadunungan natin, basura lang sa harapan ng Diyos. Kaya, saga ng akin, di ko pwede susukatin. Di ko pwede sabihin, Lord, gusto ko hanggang 70 lang ako, mabuhay, patay na ako pagdating ng 70. Kasi sa totoo lang, sabi ni Sister Winnie, ako, mga 80 lang, gusto ko kunin ako ng Panginoon. Kung ang plano sa inyo, Diyos, abutin ka ng 500 years. May magagawa ka na ba niya? Siguro habang naglalakad ka, parang robot ka na, gano'n, nalakad mo siya. Serene! Click, 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 click. Click, click, click. 5 yan. Tapos ang buhok mo niyan, iba-ibang klase na. Sino na gusto mabuhay ng 500 years? Di ba? Pag ako nabuhay 500 years, nakita ko, ang mga taong aatin sa akin, puro na rin mga robot. Hallelujah. Ayan. Di ba? Example yan. Si Solomon, bata pa, noong itinayo ang templo, na hindi nga pinahintulot sa tatay niya eh. Bata pa siya. Pero wisdom ang ginamit na itayo ang templo. Di ba? Na itayo ang templo. Kailangan talaga maging madunong tayo. Eto na, reality tayo ha. Ang mga senior, marami na yung maintenance.
Tama, marami ng bawal. At ang problema dyan, marami nang ang bawal, marami ang handaan. At pagtingin mo sa handaan, laging inimbitahan, lahat ng bawal nakangiti sa iyo. Try me, try me. Try me, di ba? Sabi nga ng isa alam niyo mga kapatid, yung lechon, hindi yan nakaka-high blood. Di talaga ang nakaka-high blood doon, yung buto. Kaya yung buto ang wag mo kakainin. Yung laman pwede. Grabe ka naman, paano naging high blood yung buto? Sabi niya, ako na high blood talaga ako doon sa buto. Paano? Kasi pumunta kami sa handaan, pumila, ako yung huling-huli. Pagdating ko doon sa lechon, puro buto na lang ang natira. Na high blood talaga ako. Kaya sabi nila, ang nakaka-high blood, yung buto. Pero alam na natin yan, di ba? Yan, kayo, di ba? Yan sila Nanay Pagador, yan mga talaga pag naghanda, yan, pang ano talaga, pang ultimatum, aligi, yan, hipon, ayan, imbutido, lechon, talaga pagtingin mo, wow, sabi niya, try me. At naisip natin, di bale, may maintenance naman ako, ito ang katapat. Isipin mo, gumamit naman tayo ng wisdom. Kasi yung maintenance na dadalala mo, bago-bago matinag yung kinain mong isang platong lechon, baka after 1 year pa. So, walang talab din yung inyong maintenance. Wisdom. Kailangan natin wisdom. Alam nyo, hindi maganda sa isang 50 pataas na nangungutang pa. Pag nangungutang pa rin kayo 50 sa 60, matutuluyan ka. Kasi iba ngayon ang mga maniningil. 24 oras kung maningil. Kayo rin. Hindi tumitigil. Hindi tumitigil sa paniningil. Yari ka pagka hindi ka huminto. Di ba? Wisdom naman, please. Kailangan. Okay? Walang mangyayari kung wala kayong wisdom. Wala kayong utak. Wala. Mahirapan tayo. Ngayon, naniniwala ba kayo na kailangan yung utak? Kasi masasayang ang purpose nang nilagyan kayo ng ulo. May ulo nga kayo pero wala namang utak. Mas maganda lang sana wala kayong ulo. Okay? Pero anong labas ninyo kung wala kayong ulo? Di ba? Kaya maraming Kristiyano na ang buhay nakalubog pa rin sa maraming problema. Bakit? Wala kasing wisdom. Yun talaga ang problema Okay, so ito na. Pwede ka rin magtagumpay sa buhay kahit na ikaw ay matanda na kung mayroon kang wisdom. Tulad ni Abraham. Si Abraham, nagsimula siya sumunod sa Diyos 75 years old na siya Di ba? 75 years old na. Grand lolo na pero walang anak. Abay, yumaman. Nantudo, blenes pa ng lalo ng Panginoon sa edad na 75. Ang tawag noon ay late bloomers. Yan. Di nyo alam, baka bukas makalawa si Brother Roger. Naging milyonaryo yan. Sabi, di ba yung maraming utang, lagi yan nagtatago sa Bombay. Pero ngayon, bakit ngayon yung mga Bombay hindi na lumalapit sa kanya? Wala na. Nagtagumpay na siya. Okay, na-overcome na niya ang buhay. Tandaan nyo, hindi tayo pagkakatiwalaan ng Diyos ng maraming bagay hanggat di natin natututunan ang buhay. Marami rito, hindi takot sa Diyos pero takot sa Bombay. Sabi mo, katabi mo, saan ka natatakot? Sa Diyos ba? Sa Bombay? Magsimba ka, ay sa susunod na lang. Sa susunod na lang, malayo pa, nakita niyong Bombay, maniningil na, magsasimba na ako, sabi na. Biglang napasimba nakita lang yung Bombay. Di takot sa Bombay, sa Diyos hindi. Tama naman natin ang buhay natin. Please. Okay. O pakisabi sa katabi, pwede ba magtino na tayo? Di ba? Okay. Kailangan. Natutuwa ko dito sa aking 4 na Maria kaharap, okay? Mukhang mga soke ito ng Bombay. Okay. Kasi yun ang mga paborito puntahan ng Bombay Yung mga nagtitinda ng ulam, paborito niya.
mga parlor, yan ang mga paborito niya eh. Mga barbershop, yan talaga yun. Sa palengke, nagtitinda ng gulay, yan ang mga paborito ng mga bimbay puntahan. Di ba? Doon sa bandang Matnog, may area kami pinupuntahan doon sa may Bulan, Sorsogon, ay wala na nagpupunta doon ng Bombay. Kasi bago ko makarating ng baryo doon, mayroon dadaanan na makitid na kalsada. At sabi nila, huminto na rito sa pagpunta ang Bombay. Bakit? Kasi dati, maraming mga may utang doon sa looban. Kaya lang paglalabas yung Bombay, huholdapin ng mga asawa. Huholdapin ng mga asawa ng pinag-utangan ng Bombay. Okay? So, di na nagtagal yung Bombay. Yun. Maganda yung strategy niya. Okay? Now, okay, kahit na tumanda tayo, magtatagumpay pa rin tayo. Ano sabi sa mga awit 92:12? Tulad ng palmera, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, sidar ang kagaya, kahoy sa Libanon, talagang malabay. Mga punong natatanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga niya'y darami. At tuloy ang pagbunga, kahit ang puno na ito'y tumanda na. Sa ibang translation, tuloy ang pagbunga, kahit siya'y matanda na. Ayan, maganda po yun, no? Iba talaga pag may wisdom, tuloy ang pagbunga. Productive ka pa rin, nas lalo. Kahit na ikaw ay matanda na. Napuntahan ko po yung mga cedar na yan yung cedar tree, napuntahan ko po yan sa Vancouver, Canada, maging sa Amerika. Alam niyo ba ang puno ng cedar tree? Ganito minsan kalalaki ng puno nila, oh. Ganito kalalaki. Yan. Ganun kalalaki pabilog. Wow, grabe. Tapos, may mga doon pinutol na cedar tree at kanilang, bawat hibla pala noon, 1 taon. Ganun guhit. At sabi nila, ito, umabot na ito ng 800 years na puno. Buhay pa rin. Nakukuha nila kung ilang taon. Grabe. Kasi ang technique pala, ito palang cedar tree na ito, ay kung gaano kataas, taas na taas siya, yung kanyang central roots, yung kanyang ugat na pinakasentro, ganon din kalalim sa ilalim ng lupa. So makita natin ang buhay, dapat keep on learning. Keep on understanding. Lagi tayong makikinig. Kasi habang tayo nakikinig, marami tayong makukuhang karunungan sa buhay. At minsan, wisdom and knowledge goes together. Yung mga tao na mayroon mga pinag-aralan, siya din yung mga tao na may madudunong kung sila ay direktang nakakabit sa Panginoon. Talo pa rin ang walang pinag-aralan. Pero minsan ang tao na may pinag-aralan, kumpara sa walang pinag-aralan, kung ang may walang pinag-aralan, nakadikit din sa Panginoon, tatalunin niya may pinag-aralan. Kasi sa kanya, siya makakakuha ng wisdom. Yan po yun eh. Kaya iba yun eh. Yung wisdom na ginagamit si Kajimi, iba yun. Iba yun. Wisdom na galing sa Panginoon. Yung hindi naman siya nag-aral, paano magbali ng mga buto-buto. Pero pinupuntahan siya ng maraming tao. Okay. Ang tawag nun parang style multo. Pag nakita mo siya, natatakot ka sa kanya. Pero hahanap-hanapin mo siya. Pag may balik ka na, kailangan natin si Kajime. Asawa ko, mga anak ko, talagang may nervous siya kay Kajime. Pero tuwing may bali, may mga sakit-sakit. Papa, patawag mo naman si Kajime. Yan yung wisdom yun. Sinaktan mo na, binayaran ka pa. Okay? Wisdom. Tama, mali. Galing sa Diyos yan. Di ba? Okay. Yun eh. Karunungan yan. Iba yan. So yun po yun. Now, paano tayo makakakuha ng wisdom? Yan po yun. Paano tayo makakakuha ng wisdom? Sinagot din ni Job. At sabi ni Job, at sinabi niya, tao, ang pagsunod at paggalang sa Diyos ay karunungan. Kanina nagpalabas si Pastor Tim ng tungkol sa power ng pagsunod. Alam niyo ho, doon talaga kayo makakakuha ng wisdom.
sa pagsunod at paggalang sa Diyos. Marami sa atin, di natin yan maunawaan. Kasi ang nakita natin, yung process. Pero hindi natin nakita yung laman. Nakita natin yung hirap, nasasaktan tayo, pero hindi natin nakita ang kayamanan na idinudulot nitong wisdom. Sa mga tatay, meron tayong training, meron tayong school, meron tayong life class. Kailangan kayo dumalo roon. Huwag niyong tatawaran yan at sasabihin niyong matanda na ako. Alam niyo, yan pa rin ay sangkap ng pag-unlad ninyo sa buhay. Kailangan pa rin kayo dumalo sa mga life class natin. Kailangan yan. Higit na kailangan bilang mga tatay at higit na kailangan bilang mga ama ng tahanan. Dahil pagtitibayin natin, pagbalik ko po, meron tayo dito seminar about family. Pagbalik ko po, seminar about family at magpupuntahan dito yung iba't ibang mga leaders ng iba't ibang mga simbahan. I really suggest, lalo na mga tatay, dumalo po kayo. Kasi kailangan ninyo yan. Kawawa naman, sana kayo lang ang napahamak. Ang problema, nandamay pa kayo. Dinamay nyo pa ang asawa ninyo. Tama ba yun, Malo? Di ba? Dinamay nyo pa asawa nyo. Dapat kayo na lang napahamak. Di ba? At mabigat doon, di lang asawa ninyo ang napahamak. Mga anak ninyo na discourage po sa buhay. Dahil hindi tayo lumakad sa karunungan mula sa Panginoon Diyos. Yun po yun. Pagsunod sa salita ng Diyos. Yung pong nagbibigay tayo ng tithes and offering, supposed to be ang ibinibigay natin, 20%. Alaki naman yan, 20%. 10% sa offering, 10% sa tithes. Eh, naubos na pera ko. Di ba? Sa mga taong walang wisdom. Pero pag may wisdom kayo, makikita ninyo, hindi kayo mauubusan. Marami ng saksi sa inyo na dumikit sa akin saan man magtungo. Walang limitasyon ang pagkain, walang limitasyon ang punta kung saan. Pero hindi tayo nauubusan. Why? Alam ko ang sikreto ng Panginoon. At kailangan yan gawin ng mga taong meron talagang wisdom. Di tayo pagkukulangin ng ating Panginoon Diyos. At yun po, ang sabi, nasa pagsunod at paggalang sa salita ng Diyos, doon nakukuha ang karunungan. Nais nyo ng wisdom? Sumunod lang kayo. Huwag kayo mag-iisip, natatakasan ninyo ang ipinapagawa ng Panginoon. Engineer, huwag niyong iiwanan ang building na ito. Pag natapos ito, magbabago ang direksyon ng buhay mo. Kayo po, huwag kayong magsasawa sa pagsuporta para maitayo ang simbahan ng Diyos. Dito bababa ang karunungan galing sa Panginoon at makakarating ito sa inyong mga tahanan. Suportahan nyo. Karunungan yan mula sa ating Panginoon. Karunungan yan. At ang mangyayari dyan, mabibless kayo ng lubusan. Sa ating pong pagtatapos, tumayo po tayo at pwede po bang basahin natin ito pong Santiago 1:25. Matapos po natin basahin, ihanda po natin ang ating sarili at ating pong balikan yung kantang natagpuan. At dito sa kantang yan, sabihin mo, Lord, salamat natagpuan mo ako. Ano po ang Santiago 1:25? 1, 2, and 3. O di po tayo magkasundo, di po tayo sabay-sabay. Para gumanda pa. Gumanda pa, ulitin natin ha. 1, 2, and 3, begin.
Sino sa inyo ang gusto ninyong humingi at lakaran ang wisdom ng Panginoon? Taas nga kamay. Iyon po yun. Yung wisdom na ibibigay sa atin ng Diyos, kailanman, yaan ang magiging susi ng pag-unlad natin sa buhay. That I pray na ngayong umaga, lagyan ng Lord ang mga utak natin ng karunungan mula sa Kanya.